Gaano ba katotoo na naka-blueprint drawing na umano sa Biblia ang timetable ng Diyos kung kailan ang eksaktong taon at panahon ng ikalawang pagdating ni Kristo, pati ang katapusan ng mundo? Ngayon ang tanong, paano nila nabuo ang theory na ito? Ito ba ay biblical? Kaya samahan niyo ako sa loob ng 16 episodes na pag-aaral natin kung gaano ba kabiblikal ito. Sa tulong ng Diyos at sa banal na Espiritu Santo, himay-himayin natin ang pag-aaral na ito. Ayon sa dictionary.com, ang prophecy ay prediction kung ano ang magaganap ayon sa diniklara ng isang propeta na may divinely inspired or galing mismo sa Diyos. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos, ang salitang propesiya ay nauukol lamang sa salita ng Diyos na matatagpuan natin sa Biblia. Ang Biblia ay napakayaman sa propesiya at karamihan sa sumulat ng Biblia ay propeta. Ang kilalang libro sa Biblia na tumatalakay sa panginaharap ay matatagpuan natin sa Book of Daniel, Ezekiel, Isaiah at ang kilalang librong Apokalipsis. Kaya kung gusto mong malaman ang mangyayari sa hinaharap, ang mga librong ito sa Biblia ang ating pag-aaralan. Ang unang rule sa nature ng prophecy ay tinatawag na recognition the perspective of the prediction. Hindi lahat ng verse na hula sa Biblia ay mangyayari agad-agad. Merong isang event lang ang pangyayari at meron 2 o 3 pang event bago mangyari ang isang hula sa Biblia. Halimbawa, ang bundok na ito, kapag sa front view, ang bundok ay tila nag-iisang bundok lamang sa mata ng tumatanaw. Pero kung titignan mo pala, ang bundok na yon ay hindi pala iisang bundok lang, kundi 3 bundok pa pala na magkakalayo kung titignan mo sa side view. Ganon din sa prophecy. Merong passage sa verse na akala natin isang event lang, pero yun pala, maraming pangyayari pa bago mangyari yung inaasahan nating prediction. Halimbawa, tingnan nyo ang verse na ito. Ito ay hula kay Jesus. Ang unang bahagi ng linya na talata ay, "For to us a child is born, to us a son is given," ay nangyari na. Siya ay pinanganak sa sabsaban hanggang sa pag-akyat niya sa langit. Ito ay ang kanyang first coming. Pero yung mga sumusunod na talata na, "And the government will be on his shoulder, of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne," ay hindi pa ho nangyayari. Mangyayari ito sa kanyang second coming. Kaya maliwanag sa verse na yan na meron pang second coming. Ang pisikal o literal na paghahari ni Kristo sa buong mundo ay hindi pa ho nangyayari. Isa pang halimbawa ng prophecy sa Biblia na tungkol kay Kristo ay ang Zechariah chapter 9 verse 9 to 10. Sinabi sa verse 9, "Your king comes to you, righteousness and having salvation, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey." Una, ang righteousness and having salvation ay natupad na. Naligtas na yung mga nanampalataya sa Kanya. Pangalawa, yung sumakay siya sa donkey. Di ba natupad ito sa first coming ni Kristo nang siya ay sumakay sa donkey? Kasabay ang palaspas ng mga Hudyo sa Kanya bago pumasok sa templo? At siya ay kinilalang hari ng mga Hudyo. Kaya maliwanag na ang verse 9 ay ang Kanyang first coming. At kung babasahin niyo ang verse 10, yung sinasabi dyan na, "He will proclaim peace to the nation. His rule will extend
to the ends of the earth ay hindi pa nangyayari. Hindi pa siya naghahari dito sa daigdig. Ilan lang yan sa marami pang halimbawa na merong mga prophecy tungkol kay Kristo na hindi pa natutupad. Ngayon, balik tayo sa unang tanong ko kanina. Saan ba kinuha ng mga Christian theologians ang inaantay na 7 years tribulation? Ang una natin dapat tanungin diyan ay ang pinakadakilang propeta sa Bible, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus mismo. Binigyan niya tayo ng clue kung kailan ang eksaktong taon at panahon mangyayari ang kanyang ikalawang pagbabalik. Binanggit na ng Biblia ang eksaktong taon at panahon maghahari si Kristo literally dito sa ating planeta. Ayon sa Mateo 24 verse 3, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang sinasabi niyo? Ano po ba magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at katapusan ng mundo? Binanggit ni Jesus ang susi sa panahon ng kanyang pagbabalik ay tungkol sa paglapastangan sa templo ng Israel. Na bago raw lapastanganin ng templo, merong mga great events ang mangyayari sa daigdig at inahalintulad niya ito gaya ng isang babaeng malapit ng manganak. Kaya pagdating ng verse 4 hanggang verse 14, sinabi ni Kristo ang mga listahan. May magpapanggap na Kristo, ililigaw ang marami. Ang pagsulpot ng bulaang propeta. Makakapakinig kayo ng balita tungkol sa digmaan ng bansa sa bansa. Magkakaroon ng malakas na lindol, may mga mangangaral ng salita ng Diyos at may matinding persecution. Lahat ng nasa listahan na ito ay mangyayari bago lapastanganin ang templo. Again, ang listahan ni Kristo na may Antichrist, World War, famines, great earthquake, persecution, at pagsulpot ng bulaang propeta ay bago lapastanganin ang templo ng Israel. At kapag nangyari na daw ang paglapastangan sa templo, sabi sa verse 21, magkakaroon daw ng matinding paghihirap sa buong mundo na hindi na raw mararanasan ng tao sa buong mundo. Ito ang tinatawag na Great Tribulation. Sabi sa Mateo 24 verse 21, sapagkat sa panahong iyon, ang mga tao ay magdaranas na matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So ito yung Great Tribulation na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng mundo. At hindi pa ito nangyayari, guys. Sa madaling salita, ang context ng Mateo 24 nagpapatunay na mayroong dalawang bahagi ng event ang tinutukoy ni Kristo bago siya dumating. Ang early birth pains at pagkatapos ay yung Great Tribulation. At sa pagitan ng birth pains at Great Tribulation, mangyayari yung paglapastangan sa templo. Ang tawag dito ay abomination, desolation. So tandaan nyo yung picture na yan ha, i-merge natin iyan sa isa pang propesiya. At para malaman nyo raw ang exact timing para mangyari ang mga events na ito, unawain daw natin yung sinasabi ni Daniel tungkol sa paglapastangan sa templo. Sabi sa Mateo 24 verse 15, unawain ninyo itong mabuti kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangang tinutukoy ni Propeta Daniel. Ngayon, sundin natin yung instruction ni Jesus. Unawain natin yung sinasabi ni Daniel tungkol sa propesiya sa paglapastangan sa templo ng Israel. Kaya mula 32 AD, babalik tayo sa panahon ni Daniel, 530 BC. Kung gusto po nating malaman kung kailan ang exact prophetic timetable ng Diyos, i-focus ninyo ang atensyon nyo sa bansang Israel. Nireveal ng Diyos sa Daniel chapter 9 verse 21 na ang anghel na si Gabriel ay pinadala kay Daniel kung ano ba talaga mangyayari sa kanyang mga kababayang Hudyo sa mga huling araw. At asahan nyo, sa verse na ito, bibigyan tayo ng mathematical problem ni Angel Gabriel. Kaya, ihanda nyo mamaya ang inyong calculator. Ang talata na propesiya na binabanggit ni Jesus ay nakasulat sa Daniel chapter 9, verse 24 to 27. Gaya ng illustration ng bundok kanina, meron dito na fulfilled na at merong ditong hindi pa. Kung titingnan niyo ang bundok na ito, nahahati ito sa tatlong grupo. So ang kabuuan ng hula ay nasa verse 24. Ang first period ay mula sa verse 25. Ang second period ay mula sa verse 26. Ang third period ay ang verse 27. Ayon sa konteksto ng propesiya, si Daniel at ang kanyang mga kababayan ay binihag sa malayong Babylonia.
Ngayon, nireveal ng Diyos kay Daniel sa pamamagitan ni Anghel Gabriel na darating din ang oras na magkakaroon ng utos na mula sa Babylonia na itatayo muli ang Jerusalem. Simulan natin ito sa front view ng bundok, no? Sa Daniel chapter 9 verse 24, 70 linggo ang panahon ng palugit ng iyong sambahayanan at sa banal na lungsod upang tigilan ang pagsuway, wakasan ang kasamaan, at pagbayaran ng kasalanan. Pagkatapos maghahari na ang walang hanggang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain at pahayag at itatalaga na rin ang kabanal-banalan. Sa 25, unang bahagi, unawain mo ito. Mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. Ang linggo na ginamit na salita dyan ay ayon sa original na text na Hebreo ay Shabim, means group of 7. So 7 years. Kaya ang 1 week is equal to 7 years sa kalendaryo natin. Ang equivalent ng 70 linggo o 70 weeks ay 490 years. At nireveal ng Diyos sa verse 24 na merong 6 great events na mangyayari sa palibot ng Israel. Ito yung tigilan ng pagsaway, wakasan ng kasamaan, at pagbayaran ng kasalanan. Pagkatapos maghahari ng walang hanggang katarungan, magaganap ang kahulugan ng pangitain at pahayag, at itatalaga na rin ang kabanal-banalan. Kaya ang mga nasa listahang ito ay magaganap sa loob lamang ng 490 years. Sinabi sa verse 25, mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos ay lilipas ang 7 linggo. So, 7 years times 7 is equal to 49 years. Kaya mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem hanggang sa dumating ang pinunong hinirang na itayo ang Jerusalem ay mangyayari after 49 years. Kailan ba nangyari na itayo muli ng Jerusalem mula sa pagkatapon sa Babylonia? Ayon sa archaeologists na naka-archive sa mga Persian kings, ang petsa ay March 14, 445 BC. Ang pinunong hinirang dito ay na-fulfill ni Gobernador Nehemiah at ito'y nakasulat sa Nehemiah chapter 2 hanggang chapter 6. So ito yung first period ng prophecy. Yung ikalawang period ay yung Daniel chapter 9 verse 26. Pagkalipas ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos. Ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari, at ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na tinakda ng Diyos. So pagkalipas doon ng 62 weeks or 62 times 7 is equal to 434 years. So sa madaling salita, pagkalipas ng 434 years, papatayin daw ang hinirang ng Diyos. Sa King James Version nito ay Messiah ang hinirang diyan. Kaya ang tinutukoy diyan ay ang pagpako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung i-add natin ang 49 years sa verse 25 sa 434 years ng verse 26, ito ay magtototal ng 483 years. So kung ang 483 years, meron na lang natitirang 7 years o 1 week. Ang malaking tanong dito, kailan nagsimula ang natitirang 7 years para maitatag literally ang Kingdom of God? Ito ay halos 2,600 years na mula ng Mesiyas ay napako sa krus. Ang susunod na impormasyon na ibinigay ng anghel ay yung natitirang 7 years. Ang pahayag na ito ay kung ano ang mangyayari sa simula at katapusan ng 7 years. So makinig po kayo maigi dahil ang propesiya ay pinagpatuloy ng anghel. So verse 26, ang lungsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari. Ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. So sino ba ang haring binabanggit dito? Sino ba ang hari na nagwasak sa templo ng Israel historically? Diba ito ay mga Romano? Ito ba ay pareho ng pinunong binanggit ni Jesus na siyang lalapastangan sa templo ng Israel? Ito ba ay yung parehong tao na sinabi ni Jesus na palilibutan ang Jerusalem ng mga hukbo? Ayon sa Britannica.com, nangyari ang pagkawasak ng ikalawang templo ng Jerusalem noong 70 AD. At ang bansang sumira sa Jerusalem ay ang Roman Empire sa pangunguna ni General Titus.
At doon nagsimula ang pagkakalat ng mga Hudyo sa buong mundo at never siyang naging bansa hanggang 1948 after World War II. Kaya Roman Empire ang binabanggit dito. Yan mismo ang sinasabi sa atin ni Jesus. So anong gagawin ng Roman Emperor na ito o hari na ito? Dito napapasok ang yung last part. Daniel 9:27. Ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghahandog, ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Ang maliwanag sa verse na ito, siya ay Roman leader na makikipagkasundo sa maraming tao sa loob ng isang linggo. Means 7 taon. At ang Roman leader ay nakatakdang lapastanganin ang templo. He will break the covenant sa mga tao pagkatapos ng 3.5 years. Ngayon ang tanong, ang natitira bang 7 years mula 32 AD ay tuloy-tuloy hanggang 39 AD? Na ibig sabihin ay noong 39 AD pa naitatag ang millennial kingdom ni Christ. Ngayon kung naitatag na ang millennial reign ni Jesus, nasaan si Jesus? Bumalik na ba siya? May nabalitaan ba tayo? At kung naitatag na ang kingdom of God, bakit noong 70 AD pinahintulutan ng Diyos na wasakin ang templo ng Israel? At ang mga Hudyo ay nagkalat-kalat sa buong mundo sa loob ng halos 2,000 years. Kasi neto lang naman sila bumalik noong 1948 sa kanilang bansa no after ng World War II. Ngayon, dito papasok na ang Daniel chapter 9 verse 24 to 26 ay nangyari na. Pero ang verse 27 ay hindi pa nangyayari. At hindi pwedeng magkamali ang salita ng Diyos dahil kung gaano ka-accurate mangyari ang propesiya na ang Jerusalem ay muling itinayo mula sa pagkatapon sa Babylonia noong 445 BC hanggang sa pagkamatay ni Kristo sa kanyang first coming, mangyayari din ang Daniel 9:27 sa kanyang second coming accurately. Kung titingnan nyo itong larawan na ito, no, ito yung official timeline ni Daniel ayon sa Daniel 9:27. Ang sabi ni Jesus, yung kanyang binabanggit na birth pain at great tribulation ay nakaangkas sa timeline ni Daniel. Ito ay ang paglapastangan sa templo. Ang tawag dito ay abomination desolation. Kapag pinagsama natin ang prophecy ni Jesus at prophecy ni Daniel, dito natin mabubuo ang isang prophetic timeline story. Lumalabas na ito ay 7 years of tribulation. Sa unang 3.5 years, susulpot ang Roman leader na siya pala yung Antichrist. Sa unang 3.5 years, susulpot ang Antichrist mula sa Roma. Ayun sabi makikipag-covenant sa Israel tungkol sa templo. At ang unang bahagi ng tribulation ay magkakaroon ng world war, great earthquake, persecution, at famine. Ngayon, after first 3.5 years, lalapastanganin ni Antichrist na mula sa Rome ang templo at ito yung sinasabi ni Jesus na paglapastangan sa templo at naging dahilan para ibuhos ng Diyos ang kanyang puot sa mundo sa loob ng natitirang pang 3.5 years. Ngayon ang tanong, bakit nakapostpone ang natitirang 7 years para maghari na si Kristo dito sa lupa? Anong dahilan kung bakit almost 2,000 years ago hindi pa nangyayari ang 7 years? Well, gaya ng bundok na ito, ang ikatlong bahagi ay malayo pala sa dalawang bundok. Takes maybe 2,000 years bago ito matupad. Ang 490 years ay hindi pa po tapos. Gaya ng laro ng basketball, maglalaro sila ng 9 minutes at ang natitirang 2 minutes ay magta-time out. So yung time out na yon, hindi natin alam kung gaano katagal yon. Hanggang sa pumito ang referee para ipagpatuloy ang natitirang last 2 minutes. Ngayon ganun din ang Diyos. Time out muna, meron siyang ginagawa at yun ang aalamin natin. At darating ang oras, hihipan din ng anghel ang trompeta para ipagpatuloy ang natitirang 7 years. Kaya yan ang dahilan kung bakit karamihan sa mga Christian dispensational theologians ay inaantay pa natin ang natitirang 7 years. Kaya kung i-update natin ang ating timetable, yung 7 years na natitira ay maaaring it takes 2,000 years pa hanggang sa panahon natin pwedeng mangyari. Kaya anytime pwedeng mangyari ito sa panahon natin. Ngayon, naging malino na sa atin mga kapatid na inaantay na lang natin yung Roman leader na makikipagkasundo sa Israel
maitayo yung third temple ng Israel. At kapag nangyari ito, papasok na tayo sa 7 years of tribulation na sinasabi ni Jesus at Daniel. Alam kong marami kayong tanong, pero ipagpapatuloy po natin to sa part 2.